Okay na, Buninay. Yan, yung ano po ngayon, yung topic ngayong gabi ay, ang title po ay Power Against Destiny Killers. Ay, wait lang, hintayin natin yung title. Yarn. Ayan, Power Against Destiny Killers. Tapos nilagay ko dyan sa baba yung The Christian's Warfare. Ayan, i-next natin yung picture. Yan, nung bata pa po ako, naniniwala ako sa word na destiny. Tapos naniniwala ako sa sinasabi ng mga zodiac signs, sa horoscope, tapos yung mga nanguhula. Tapos minsan yung description ko ng meant to be, uy, destiny talaga, ganyan-ganyan. Tapos sa Tagalog, di ba, alam natin na tinadhana nga yung yon yung meaning nga nun. Tapos, may movie nga din na tinatawag na yung Final Destination. Kasi nga, lahat naman talaga may kakahinatnan sa ending. Tapos, itong teaching na to, nabuo ko siya nung minsan na nagfe-faith confession ako about dito sa yung power against destiny killers. Kasi pakiramdam ko nung mga time na yon, yung parang bugbog ako sa words na parang na-define ko na yung buhay ko dun sa sinasabi ng taong yon. Kaya parang parang nagising ako bigla nung nag-faith confession ako nito na dapat nga yung nagsastand ako sa sinasabi sa akin ni Lord sa Bible, hindi yung dapat na pinapattern ko yung buhay ko sa yung mga words lang ng ibang tao. Tapos nung nag-faith confession ako nito na hindi tao yung magde-define ng yung future ko, ng destiny ko, kundi dapat si Lord. Tapos, alamin lang po natin yung meaning ng word na destiny. Yan, next po natin. Yan, pag sinabing destiny, ito yung foreordained future. O kapag sa madaling salita, parang mapa ng destiny, ayun, ng future. Sa madaling intindihin, kung sa bahay merong blueprint, yung parang kita mo na pagtapos na. Tapos, yung meaning din niya, controlling power. At itong term na controlling power, yung parang sa isang bahay, sino yung magsaset ng destiny ng pamilyang yon. Di ba yung mga magulang, papalakihin nila yung anak nila ng maayos, ganon. At ganon din sa isang bansa, sino yung magsaset ng destiny ng isang bansa. Kundi yung namumuno doon. At ngayon, alamin po natin kung kailan ba nagkaroon ng, hindi pala, wait lang. Yan, sabi dito, destiny is often seen as God's plan or purpose for individual lives. A future established before creation and unfolding as individuals follow God's will. Ayan, sabi nga dito na yung destiny ng bawat isa sa atin na established na siya before pa nung creation ng mundo. At ngayon, di ba, alamin natin sa Jeremiah kung kailan ba nagkakaroon ng destiny yung isang tao. Yan, next po natin. Sabi dito sa Jeremiah 1 verse 5, before I formed you in the womb, I knew you. Yan, before pa tayo ma-form sa tiyan ng mga nanay natin, di ba? Pinili na tayo ng Panginoon. And approved of you as my chosen instrument. And before you were born, I consecrated you. Consecrated na tayo, set apart na. Tapos, kay Jeremiah ito sinasabi ng Panginoon, pero applicable naman to lahat sa atin. Sabi dito, to myself as my own. Di ba tinawag tayong own? Inangkin tayo ng Panginoon. I have appointed you as a prophet to the nations. Yan. Tapos, ganun din nga po sa atin na may kanya-kanya tayong destiny na pinlalo ng Panginoon para sa atin. Pero yung tanong, di ba, alam ba natin kung saan tayo papunta at yung buhay ba natin ngayon papunta dun sa pinlano ng Panginoon sa atin? Sabi nga po dito, yan, the agenda of the devil in life is to discover a child that is born and that carries a great destiny so he can steal it. Kaya may mga tiktik, may mga manananggal, o
prone sa kung ano-ano yung mga buntis kasi nga yung tinatarget ng kaaway is yung mga baby pa. Kasi syempre kabado yung kaaway kung baka gamitin to ng Panginoon mag-proclaim ng word of God. At naalala niyo po yung yung birth of Jesus. Yan. Nung narinig ni King Herod na pinanganak na yung King of the Jews, na-threaten siya, di ba? At pinapatay niya lahat ng batang 2 years old, batang lalaki na 2 years old pababa. Yung sinasabi na yung Pasko, hindi naman siya silent night kasi nga maraming mga nanay yung nag-iyakan, maraming pamilya yung mga nawalan ng anak kasi nga nangyari yon. At ganun sinik ng kaaway na pigilan yung magiging reign ni Jesus. Si King Herod, example siya ng destiny killer. Yan. Pero syempre, alam po natin na hindi naman siya talaga nagtagumpay. Tapos ganun din nung panahon ni Moses. Yan. Pinapatay lahat ni Pharaoh, lahat ng sanggol na lalaki din. Kasi akala ng kaaway, di ba, yun na yung time na ipapanganak na yung Messiah. Pero at makikita nga din natin sa Bible, yung bawat generation, parang may mga yung killing nang nangyayari, tapos may mga unrighteousness na namumuno kasi nga akala ng kaaway mapipigilan niya yung pagkapanganak nga kay Jesus sa Messiah. O sa panahon natin ngayon, di ba, ang inaano ng kaaway ay mapigilan yung paglaganap nga ng gospel. At ano po ba yung destiny killers? Yan. Yung destiny killers, spiritual enemies to. Yan, si Satan, yung mga demonyo, yung devil. Tapos, pwede ding maging destiny killer yung mga malicious human agents o yung mga padala ng kaaway na mga tao, yung mga mangkukula, mga sorcerer, yung mga manghuhula at kung ano-ano pa. Tapos sabi dito, destiny killer din, minsan yung mga negative circumstances, yung mga tragedy, yung mga pangyayari na hindi inaasahan na sumisira sa buhay ng isang tao. At yung agenda ng devil, next po natin. Yan. Sabi sa John 10:10, ang agenda ng devil, di ba, is to steal, to kill, and to destroy. At nakita din natin yun sa buhay ni Joseph. Yan, next natin. Sorry, PDF kasi yung ko. Tapos, ayun nga, di ba si Joseph, alam natin na yung maayos naman din talaga siyang pinalaki, favorite siya. Pero ayun nga, naging destiny killer niya, yung mga kapatid niya, kasi nga, sila mismo yung yung nag-betray kay Joseph, di ba? Yung inano siya sa balon, binenta, kinulong, pero nung naman, nasa Egypt nga siya, di ba? Naging maayos din yung niya doon, yung buhay. Kahit kinulong din siya doon, di ba? Naging governor pa din siya. Tapos ginamit pa din ni Lord yung nangyari sa kanya para maligtas din yung mga generation na yon sa famine. Tapos nagkabati nga din sila nung kapatid niya. Yan, yung kaaway kasi, minsan may mga plano siya sa buhay ng tao na akala niya masisira na yung buhay ng tao. Pero hindi alam ng kaaway na ginagamit ni Lord for good yung mga nararanasan natin para ma-fulfill pa din, di ba? Yung mga sinet ng Panginoon sa buhay natin na mga destiny. Tapos, isa pang example, si Daniel. Yan. Daniel and friends sa fiery furnace. Yan. Yung mga taong dito, yung mga namumuno, yan. They sought to destroy yung buhay ni Daniel and friends. So, hindi nga daw sila sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Pero alam natin na niligtas sila ng Panginoon at nag-cause yung pangyayaring yon, di ba? Para maraming maniwala at manampalataya sa Diyos na buhay, Diyos na mga Hudyo. At kahit nga, di ba, si King Nebuchadnezzar, nung time na to, naniwala na sa Panginoon. Tapos, isa pang example, di ba, si Peter, kinulong siya, pero nag-intervene pa din ang Panginoon sa buhay niya, di ba? Yung angel, pinalaya siya. At makikita natin na itong ilang mga Bible character na nabanggit po, may mga may minsang ginugol yung kaaway sa buhay nila para nga pigilan tapos sirain yung mga pagsunod nila sa Panginoon o yung pagpaproclaim nila ng Word of God. Kasi nga, akala ng kaaway, mapapatahimik nila basta yung mga Kristiyano at yung sumusunod kay Lord. Yan. Tas next po, sabi dito,
Destiny killers don't look for people with an ordinary destiny. Hindi after yung kaaway sa bastang tao lang, sa ano lang, sa Kristyanuhan lang. Sabi dito, they look for people with great destiny. After ang kaaway dun sa mga totoo na mga Kristiyano, yung nag-aalab talaga yung pag-ibig sa Panginoon. Sabi, at it doesn't matter if you look for their trouble or not, they will look for you. Yan, kahit anong gawin mo, basta nag-aalab yung pag-ibig mo sa Panginoon, candidate ka sa target ng mga kaaway. Kaya kung feeling mo ngayon, di ba, may mga pagpipigil o paghahadlang sa'yo, yung kaaway para hindi mo ma-meet yung mga answers sa prayers mo o malaman yung mismong gagawin mo sa Panginoon, marahil kasi may great destiny na nag-iintay sa'yo. At dahil na kay Lord tayo, di ba, protektado naman tayo, tsaka great talaga yung destiny na gagawin natin. At ito po, dito sa next, alamin natin kung ano ba at sino ba yung mga destiny killers sa buhay natin. Yan. Next po. Yan, destiny killers. Yan, number 1, power expanding problems. Yan, may mga sitwasyon ba tayo sa buhay na yung may problema tayo, tapos madadagdagan pa, yung parang isasolve mo yung isang problema ng problema ulit hanggang patong-patong na. Ayan, nagkukos din yon yung mga problema na yun, di ba? Para yung mawala na lang yung tiwala ng isang tao sa Panginoon. Tapos yung pangalawa, vagabond anointing. Di ba pag sinabing vagabond, yung parang naliligaw, yung walang, hindi mapirme, walang mapuntahan, yung parang walang bahay. Ganon. Yan, napipigilan din ito yung destiny nga sa Panginoon. Yan, itong mga vagabond, di ba, hindi nila alam kung saan ba sila patungo, yung calling ba nila, nagagampanan pa nila, o nasa na ba sila sa story nila sa Panginoon. Yun nga yung sinasabi sa isang kanta, di ba, catch me up in your story, all my life, Lord, for your glory, na yung nasa na ba kay Lord. Number 3, yung backward, ano ba yun? Nakakaiyak? Yun, number 3, backward progress. Ito yung feeling na di ka na umuusad, yung trabaho ng trabaho, pero, ano nangyayari? Kaya ko. Yan, yung trabaho ka ng trabaho, pero yung feeling na walang patutunguhan. Tapos yung para na lang sa sweldo, pero hindi naman talaga nag-grow. Tapos nag-aaral din, aral ka ng aral para lang may baon, para lang magkatap. Pero hindi na para may matutunan. Yung para bang may power na kumukuha ng progress mo. Ayun, destiny killer siya. Tapos number 4, yung counterfeit blessings. Ito yung nagsasettle na lang yung isang tao sa mga good, pero hindi sa best na laan ni Lord. Yun, yung may mga gantong times din ako. Yung akala ko yung answer na sa prayer ko, pero hindi pa pala yun. Kasi nga, meron pang laan si Lord. Tapos, ito kasi, nagiging destiny killer. Kapag may, yung kala mo, yun na yung sagot ng Panginoon, kaya nag-stop ka na sa pagpe-pray, pero hindi naman pala. Yan. Itong counterfeit blessings, gusto nito na pigilan tayo na isik pa yung kalooban ng Panginoon. Tapos yung pang-5, evil spies. Ito yung sa panahon ngayon, hindi ko naman nilalahat, pero yung mga yung mga ma-post sa social media, yung mga nag-overshare, nag-overpost, kung ano-ano pa, na siya ngayon, hindi na siya yung parang dapat na i-apply kasi 'di ba nga ang kalaban na ng mga tao ngayon yung AI. May isang babae nag-post siya. Yung picture niya ginamit ng isang stalker niya na tas yung stalker niya na yon, hindi niya kilala, pero yung picture niya ginamit niya, 'di ba nakakapag-edit na ngayon yung
'Di ba si Vico Soto, yakap-yakap nga yung isang babae, tas lahat ng asawa si Vico Soto. Yung ganon. Tas yung babaeng yun, ginamit ng stalker niya, yung mga pictures niya, yung mga magkayakap, tapos kung saan sang lugar. Pero AI lang naman lahat ng yun. Tas sabi ng babae sa post niya na, this is to raise awareness. Ingat tayo sa mga pagpo-post ng picture natin kasi nagagamit na nga sa ganito ganyan. At yun nga yung sa evil spies dito na pag kasi nag-overshare tayo sa public, sa mga tao kunyari sa social media nga, hindi naman lahat talaga yung kaibigan mo doon. Parang meron nga mga evil eye na nakatingin sa'yo na imbes na ipag-pray ka na maging successful ka, pero pag nakita na, ay, pumunta sa ganito, next time, di na yan makakasama. Next time, ganito na yung niyan. Yung parang kinakurse ka, imbes na i-bless ka. Kaya, yun, mag-ingat po tayo. Kasi, anong tawag din? Parang improving na din yung ngayon ng kaaway. Kasi nga, nasasabayan niya yung mga innovation eh. Kaya, ayun. Tapos meron ditong isang kwento. Wait lang. Yan, si Elara. Si Elara ay isang genius sa software engineering na gustong gumawa ng tech app para sa mahihirap. Yan. Yung family din ni Elara, sabi doon, sa family nila, wala pa daw successful na babae. Laging yung mga lalaki yung nagkakaroon ng, anong tawag doon? Profession, yung nagkakaroon ng mga title, ng mga nagiging doktor, engineer, attorney, ganon. Pero babae daw, wala pa daw talaga sa pamilya niya. Tapos sabi dito, yan, di ba gumagawa nga siya ng isang app para makatulong sa mga mahihirap. Tapos sabi dito, try siya ng try, tapos 4 na beses na bumagsak ang major projects niya dahil sa traidor na kaibigan at biglang nakawala ng ganang magtrabaho dahil sa paulit-ulit na pagkabigo. Ayan yung traidor na kaibigan na sinabi dyan, nilik lahat ng niya, yung mga software na ginagawa niya tapos pinagpo-post sa ganito, ganyan. Basta yung parang alam niya ng mga IT na yung mga yung itinirex, yung mga basta yung mga parts ng isang, kunyari, website, ganyan, ginulo-gulo. Tapos dahil nga doon, di ba, paulit-ulit na nagfe-fail yung ginagawa ni Elara. Tapos sabi dito yan. At nung pang-4 na beses na niyang nag-fail, yan, nag-surrender na siya sa Panginoon at nagdasal. Tapos sa isang vision, nakita niya ang apoy ng Diyos na sumira sa itim na kandado, o yung sumpanga, at napigtal sa mga madidilim na kadena. Kinabukasan, natapos niya ang code ng mabilis. Maya-maya, nalantad sa publiko ang katiwalian ng mga nagtraidor. Naitatag niya ang app at natupad ang destiny niya. Tapos sabi dito, sa kwento ni Elara, makikita natin na merong evil spies, di ba? Yung mga kaibigan nagtraidor na akala kaibigan pero ganito pala. Tapos yung backward progress din na, yung try siya ng try pero hindi sasucceed, ganon. Kahit yung generational curse, makikita natin sa buhay niya na, iba, wala nga babae na successful. Pero dahil nga sa prayer at nag-seek siya sa Panginoon, naging maayos yung niya, yung application na tinatatag niya, tapos na-expose nga yung kasamaan. Tapos, pang-6 po, Destiny Killer, Power Swallowing Money. Ito yung kayod ng kayod, yung OT ng OT, trabaho ng trabaho, pero yung wala namang nakukuha, di ba? Tapos sabi dito, kahit pala yung mga corrupt sa politics, pala yun, sakit daw pala yun sa utak. Yung mga anong tawag doon? Mga nangungurakot. Kasi sabi daw, yung mga nangungurakot, alam nila na, ay aware sila sa ginagawa nila, na kumukuha sila ng pera. Tapos sabi doon, hindi naman nila kailangan yung pera na kinukuha nila. Ang inaano nila doon is yung yung parang natitrigger na kasi, yung parang naghahanap sila ng thrill sa buhay nila, ganun. Kaya yun pala yun. Hindi pala siya kundi sakit daw sa utak. Pero alam natin na yun, pakana ng kaaway. Tapos, ayun nga, bad spirit nga din yun. Tapos yung power swallowing money, yung may pera ka naman pero hindi mo alam saan napunta. Yung parang sinasabi, ay lumipad na lang. Yung parang ganon. Yun. Kasi parang meron ka naman pero nawala agad.
destiny killer pala siya kasi imbis na magpapakain ka sa outreach, ay nawala, lumipad, ganon. Tapos yung pang-pito, yung reign of affliction, yung hindi matapos-tapos na problema, hanggang yung isang tao ma-discourage na lang, hanggang di na magtuloy sa Panginoon o hanggang maging stagnant na lang siya, di ba? Nagiging destiny killer yung reign of affliction. Tapos yung strange money nakukuha to sa mga sugal, sa mga kupit, sa ibang mga bagay na hindi naman legal, di ba? Na nakuha. Tapos yung mga satanic ministers, katulad nung nabanggit ko po kanina na, yung improving na din yung kaaway ngayon, di ba? Kahit AI ngayon, di ba, nagpipreach na din. Marami nun sa YouTube. Kaya maging discerning nga din po tayo. Tapos yung number 10, yung witchcraft, handwriting. Yan. Mag-ingat din po tayo sa mga nabibili natin na kwintas sa tabi-tabi, sa mga keychain. Ang alam ko, naturo na po ni Ate Mer yung mga gantong bagay noon sa magdaong. Kaya kapag may mga binibili tayo, di ba, i-dedicate natin kay Lord, yung sa Lordship pa din, yung sa one-to-one. Pag-pray natin, nalinisin ni Lord yun, ng blood niya. Tapos, si Ira, may kwento siya sa akin one time. Sabi niya, maging discerning daw ako sa mga, alam niyo yung mga pulubi sa labas. Yung pag nagbigay ka, maging discerning ka kung bibigyan mo ba siya dapat o hindi. Kasi daw one time, meron daw siyang binigyan, tapos nung binigyan niya, basta yung para siya nag-chant ng something na curse, ganon. Tapos sakto daw, may nabasa siya after na hindi lahat ng pulubi mahirap. Yung ibang pulubi, mangkukulam pala. Yung naghahanap ng target na yung naghahanap ng target na sino ba yung makakurse niya kasi may quota pala yung mga mangkukulam na dapat ganito ilang tao yung makakurse, yung hindi lang sa sales may quota. Yung mga bad spirit din, di ba? Kaya tayo, di ba, sa mga binibigyan natin, maging maingat tayo, Lord. Aanuhin ba ako nito, di ba? Maging discerning tayo sa mga ganon. Kasi nga, laganap na ngayon yung witchcraft. Kahit nga sa pag nag-Facebook ka, kaya nag-deactivate talaga ako, ang dami kong nakikita. Yung pag nag-Facebook ka, merong nagla-live, yung palad mo, anong lucky number, yung mga ganun. Parang high-tech na, nagla-live na yung mga mangkukulam, parang lantad na talaga, ganun. Kaya wag tayong makikinood sa ganun. Tapos number 11, yan, destiny killer din yung poverty activators. Yan, itong poverty, minsan tayo yung nag-activate nito kapag yung wala akong pera tsaka ganyan. Yung parang, yung ano ka sa sarili mo na, yung super hirap mo, pero ang totoo, nagpo-provide naman talaga ang Panginoon. Tapos, poverty activators din yung sa pamilya na nabuhay ka ng mahirap, ganyan ka din mamamatay. Ayun. Tsaka siya, generational curse din na napapasa. Tapos yung number 12, yung spirit of tragedy. Yan, ito yung mga sakuna na nagpipigil nga na ma-meet ng isang tao o yung lugar mismo, yung destiny niya. Katulad ng Pilipinas, di ba? Parang ang daming ginagamit ng kaaway ngayon para yung Pilipinas, parang may mga confession nga yung mga Pilipino na ang hirap mong mahalin Pilipinas. Yung parang mga ganon. Yung parang mismong mga tao yung nag-aano sa Pilipinas. Pero yun nga, tayo, alam natin na mapapag-pray siya. Tsaka yung mga nangyayari ngayon, ine-expose kasi ni Lord yung kasamaan, di ba? Para mapag-pray nga din natin. Tsaka after naman nun, di ba, mag-reign na yung righteousness sa bansa natin. Kaya mahalin natin ang Pilipinas. Ibigin mo. Tas number 13, amputated breakthrough. Yan yung amputated, alam niyo po yung sa daliri, kapag naputol yung isa, ang tawag doon, amputated finger. Kasi putol na ganun. Ay, science kasi yun. Yan yung amputated breakthrough. Yung akala mo, magtatagumpay ka na, pero mapapatanong ka na, ito na ba yun, Lord? Ito na po ba yun? Yung hindi ka pa sure sa answer na ba to sa prayer ko, di ba? Yan. Destiny killer siya kasi nagda-doubt tayo sa Panginoon at bumababa yung faith nga ng isang tao. Tapos yung sa marriage killers din, yung mga divorce,
Yan, may mga Kristiyano din na nagdi-divorce, pero ang kalooban naman ni Lord, di ba, magamit yung mga mag-aasawa sa couples fellowship para mag-win ng mga tao, ganun. Tapos yung children killers, yung mga abortion, yung mga hold up, tsaka nang kikidnap, di ba? Destiny killer sila. Minsan, tao, yung mismong killer, minsan, sarili, tas minsan, spirit din talaga, yung kaaway. Tas meron po ulit ng isang kwento dito. Yan, si Marco. Si Marco ay isang madalinong estudyante na nakakuha ng full scholarship para mag-master's degree sa Europe. Para mag-master's degree sa Europe, para makaahon sa kahirapan ang pamilya niya. Pero laging may financial emergency at may inggiterang tita na nagmumuras at duda sa kanya. Ayan, yung destiny killer dito, makikita natin yung poverty trap, yung laging may emergency, si Bunso isugod sa ospital, yung mga ganon. Tapos, yun nga, yung laging may bigla ang gastusin. Tapos, yung nga din, destiny killer, yung inggit ng kamag-anak. Kasi nga, wag ka na hindi ko kasi nalagay dyan. Pero sinasabi na, yung wag na nga umasa na makakarating sa Europe kasi nga hindi ma-approve yung sa visa, yung sa passport, ganon. Tapos, next na, yan, sabi dyan, nagdasal siya at nirenounce ang lahat ng negative words ng tita niya. Pagkatapos, isang anonymous donor ang biglang nagbigay ng exact amount na kailangan niya para sa visa at panggastos. Siyang na-approve sa visa at nakaalis, walang hadlang. Naging successful siya at tuluyang nabali ang cycle ng kahirapan sa kanilang pamilya. Kaya tayo, di ba, yung mga nangyayari po sa buhay natin, pwede nating i-renounce yun. Basta alam mo na hindi yun galing kay Lord, i-renounce natin, tsaka i-rebuke po natin. Yun nga din yung mga ginagawa ko nung nakaraan. Yung parang, yung nire-renounce ko, tapos nire-rebuke, I call them null and void, yung mga words na nasabi sa mga places na wala ako. Tapos yung mga negative words na against sa akin, ganun. Dinudurog ko, winawasa ko sa pangalan ni Jesus. Kasi pwede naman talaga, tsaka may authority tayo na binigay ng Panginoon. Tapos, pang 16 po, destiny killer, personal territorial demotion. Yun tayo na yung nagbabak sa sarili natin na, ay hindi na ako para dito sa ministry na to, hindi na ako magagamit ng Panginoon, sila na lang, mga youth na lang, total madami silang energy. Yung mga ganon na tayo mismo, yung nililimit natin yung mga sarili natin, hanggang wala na talaga tayo magawa sa Panginoon. Pero ayun nga, destiny killer siya, kasi kaya ka pa naman gamitin ng Panginoon, di ba? Kahit lola nga, nagsishare pa, nagmi-mission pa. What if pa yung mga age natin, di ba, na nandito? Kaya, yun, wag po natin pipigilan yung mga sarili natin. Kasi nga, si Lord, ang lawak ng nakikita niya sa buhay natin. Yung matagumpay talaga tayo. Kaya wag natin hayaan mismo na yung sarili natin yung papatay sa kalooban ng Panginoon sa buhay natin. Tapos yung personal strongholds, yung mga personalized drama, yung gawa-gawa lang, yung pag nakikita mo siya, yung okay na okay siya, pero pag nag-note siya, parang iba na, yung madrama nga. Kasi nga, may mga personalized na yung mga may DIY na mga drama na naginagawa yung mga tao din minsan. Tapos sabi dito ay 18, evil plantations and deposit. Ito yung mga tinanim ng kaaway sa isip dahil nga sa mga maling nakita, sinabi, o ginawa natin. Kaya i-uproot natin yun, tsaka i-withdraw po natin yung mga evil things na yun. Tapos 19, arrow of fruitless efforts. Ito yung yung gawa ka ng gawa pero walang bunga. Yung minister ka ng minister pero parang wala lang. Destiny killer siya at pwede nating i-claim, 'di ba, na fruitful tayo sa Panginoon dahil naka-attach tayo, 'di ba, sa vine natin. Tapos yung change body yung kasi 'di ba yung katawan ng tao nagmamature siya. Tapos para may mga reason na hindi na ako makaluhod kasi yung tiyan malaki na. Tapos yung hindi na ako makakilos kasi madali na ako mapagod. Yung mga gano'n, nagiging destiny killer siya kasi napipigilan na sa
yung pagmamaximize ng paglilingkod talaga. Tapos hindi na ako makapaglingkod kasi madali nang hingalin. O kaya sobrang payat naman na buto-buto na lang, yung parang ganon. Kundi 'di ba, ang iano natin sa Panginoon, yung maayos na pangangatawan. Huwag nating hayaan na pigilan tayo ng katawan natin sa mga gagawin ni Lord sa atin. Kahit yung mga sakit, laging masakit yung ulo, masakit yung katawan, masakit yung ganto, ganyan. 'Di ba? Huwag natin hayaan na mapigilan po tayo nun. Tapos yung isa pa sa change body, yung nagkaroon na ng kapansanan, 'di ba? Yun, minsan, ay madalas, di ba, nagiging destiny killer siya kasi hindi naman din tayo kinreate ng Panginoon na ganon. Tapos, yan, next natin. Yan, si Samson, AI yan. Tapos si Samson, maayos yung simulain niya, di ba? Pinili siya ng Panginoon. Kahit nga yung parents ni Samson kinausap ng Panginoon, tsaka na-encounter pa nila si Lord. Pero si Samson, di ba, habang lumalaki siya, naging yung buhay niya. Kasi nga, choice niya yun. Choice niya magpatukso kay Delilah, tas dun sa mga naging babae, di ba? Tapos, yun yung naging ending ng buhay niya. Yung hindi nga maganda. At yung totoo naman, di ba, mababasa natin sa Judges na may plano naman talaga si Lord sa buhay ni Samson para nga magamit siya para ma-deliver yung Israel sa mga Philistines. At oo nga, nangyari nga yun. Pero yung ending ng buhay ni Samson, di ba? Parang siya, karumal-dumal. Kasi nga, kasama siya yung parang nagpakamatay na din siya nung time na yan. Ayun. Ito yung si Samson, example siya ng mga nag-start strong sa Panginoon, pero hindi nag-finish well. Yan, katulad din si Judas. Yan, si Judas, di ba, alam natin na isa siya sa 12 disciples, tapos kasama siya ni Jesus mag-minister, kasama siya sa Sermon on the Mount, kasama siya ma-witness lahat ng mga miracles ni Jesus, tapos yung mga healing. Pero in the end, di ba, pinagkanulo niya si Jesus. At imbis na mag-repent at ayusin yung buhay, ang ginawa niya, nagbigti siya. Yung sa 1-to-1, imbis na magkaroon ng godly sorrow, pinili niya yung sarili niya. Tapos iniisip ko before, nung nabasa ko yung kwento niya na, what if kaya nagrepent si Judas? May masusulat kaya siya sa New Testament na book? O kaya, ilan kaya yung mapapanalunan niya sa Panginoon? Yun. Parang mga ko lang yun, mga iniisip ko lang yun. Pero ayun nga, ganun yung nangyari kay Judas. Tapos, yan, next nga po natin. Sabi dito, the destiny killers don't look far for people to use. They look for someone close to you and they could use your parents, siblings, at kung sino mang malapit sa atin. Yan. Minsan, gagamitin ng kaawa yung mga malalapit pa sa atin para ma-discourage tayo at sumuko. Yan. Tas sabi dito, destiny killers are not gentle people at all. They may come as very nice people, but it takes God for you to escape them. Tas sabi dito, yung wag tayo madi-discourage sa yung basta susuko na lang sa kung yung mga malalapit pa sa atin minsan yung nagpapalungkot sa atin. Kasi nga, sabi dito, the name of Jesus is more powerful than destiny killers. Tapos, sabi din dito, sige nga, next natin. Ayun, si Charlie Kirk, madalas ko na siya napapanood po dati. Tapos, pati si Stuart, yung matanda na nakikipag-debate din, tas yung anak niya. Yan, napapanood ko na siya before. Tapos yung way nga lang din ni Charlie Kirk sa pag-share is yung debate nga. Kasi naniniwala siya sa, yung sinasabi sa sa Amerika kasi, maingay sa kanila yung freedom of speech. Kaya kapag nagsalita ka na nagsalita, tapos hindi mo pinagsasalita yung audience mo, yun nga, sabi daw selfish. Kaya parang yun nga yung ni Charlie Kirk. Tapos lang ako nung namatay nga siya, sabi ko, kakapanood ko pala sa kanya, tapos namatay na. Tapos iniisip, tapos nung namatay siya, parang naapektuhan nga ako kasi, grabe, Tapos kasi nung pinapakinggan ko siya sa mga videos niya, yung mga sinasabi naman talaga niya, yung nga sa Bible, tugma naman. Kaso nga lang, nalungkot ako nung namatay siya kasi parang
parang ang sakit na, kasi nga, nagsishare siya, tapos biglang nawala. Tapos iniisip ko pa nun, ano, ni Lord, na protektahan ba siya yung ganun-ganon. Tapos, may napanood ako kay Sidrot. Si Sidrot, may na-interview siya. Tapos sabi nung na-interview niya, yung pagkamatay daw ni Charlie Kirk, 2 araw before yun, may mga witch na nagka-curse dun sa pag-visit ni Charlie Kirk dun sa Utah University. Ibig sabihin, 'di ba? Parang nagtatanim na nga yung kaaway kung paano mapapabagsak si Charlie Kirk nung time na yon. Pero sabi ni Sidro, tas yung ini-interview niya, akala nila, nahadlangan daw yung word of God. Pero yung totoo naman, mas madaming sabi nga, mas madaming nagbukas ng Bible sa Amerika nung time na nawala nga si Charlie Kirk kasi nga naging maingay yung pinoproclaim niya na word of God. Ayun, maaga lang siyang namatay. Tapos yun nga, makikita natin na may destiny killer nga din na active dun sa naging ending nga ng buhay niya. Tapos next po, yan, sabi kasi dito, when destiny killers did not get your destiny to kill, o yung hindi mapatay ng isang destiny killer yung isang tao, they may convert your destiny to rag. Yung yung pinapanatili ka niyang buhay, pero yung parang wala ka ng magawa. Kasi yung parang feeling ng tao nawawalan siya ng purpose, ganon. Ay, naulit pala. If they cannot kill you, they turn your destiny to rag. Yan, may mga kilala tayo na kahit sa ibang mga bansa, yung mga magpapasal naman talaga, pero napigilan lang kasi dahil sa gantong kasalanan o kaya yung mga nagsusongolid naman na talaga na heart to heart sa Panginoon, pero nawala na lang din. Tapos minsan kahit yung mga couple na ikakasal na pero biglang nawala, may destiny killer behind sa mga ganon. Kasi nga kapag hindi napatay ng destiny killer o ng kaaway yung isang tao, gagawin na lang niyang parang useless yung buhay nun. Yan, tas sabi dito, if the destiny killers can turn a man with a great destiny into a madman, yan kapag hindi magawa ng kaaway na mabaliw na lang yung tao na yon, they can make sure that such man doesn't get anything good and meaningful in life to do or achieve. Ayun nga, nararamdaman na lang ng tao na parang wala na siya, hindi na siya kagamit-gamit para kay Lord. Tapos, next naman po, ito na yung power against destiny killers. Ayan. Ano yung power natin dito? Sabi po sa verse, we are human, but we don't wage war as humans do. We use God's mighty weapons, not worldly weapons, to knock down the strongholds of human reasoning and to destroy false arguments. Yan. At ano ba yung God's mighty weapons, di ba? Ito nga yung sinabi na sa atin na yung helmet of salvation, yung sword of the Spirit, yung shield of faith, yung belt of truth, kahit yung shoes of the gospel. We destroy every proud obstacle that keeps people from knowing God. We capture their rebellious thoughts and teach them to obey Christ. And after you have become fully obedient, we will punish everyone who remains disobedient. Ayan. Diba? Nag-ano na ang Panginoon sa atin ng mighty weapons na gagamitin natin. At ang pinaka-greatest na weapon na magagamit natin ay yung sinabi nga dito sa Philippians. Yan, sabi dito that at the name of Jesus, every knee should bow in heaven and on earth and under the earth, and every tongue declare that Jesus Christ is Lord to the glory of God the Father. Yan yung pangalan ng Panginoon, di ba? Kaya niyang pasunodin even yung mga kaaway. Kaya yun nga, wag tayo magpapaalipin sa mga destiny killers na na-encounter din po natin, kundi gamitin natin yung mighty weapon na pinrovide ng Panginoon at yung pangalan nga ni Jesus. Yan, tapos sabi po dito, what you connect to will determine how far you will go. Tapos sabi dyan, when a man is connected to Jesus, he is sure that nothing evil can come near his destiny. Yan, 'di ba? Sabi kapag yung tao connected siya kay Jesus, kaya niyang yung walang makakapigil nga sa kanya o walang evil na makakadestroy ng destiny niya. Pero bakit si Judas?
'Di ba, kasama naman siya ni Jesus palagi. Pero kung iisipin na, oo, naging witness si Judas, kasama siya ni Jesus palagi. Kung sa panahon natin ngayon, nag-church naman siya, nag-offering, nakikinig palagi ng mga preaching, tapos na-witness mula year 1 hanggang year 11, hanggang ngayon. Pero ang tanong, di ba, connected pa ba kay Jesus? O ano na lang, para na lang sa masabi na Christian pa din? O para sa benefit na lang? Pero wala nang totoong relationship sa Panginoon. Pero sabi dyan, di ba, kapag connected tayo kay Jesus, nothing evil can come near His destiny. Kaya mag-reconnect po tayo sa Panginoon. Sabi po dito sa Psalm, the name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it and are safe. When you run into Jesus, your destiny is secured. But when you run to a man or gods, your destiny will be wasted. Tapos dito sa picture, yan, kahit yung mga almost there na mga sitwasyon sa buhay natin, pwede natin yun, i-rebuke. Yung wag tayo papayag na, ikaw na sana yung panalo, kaso naunahan ka lang. Yung 1 point lang lamang sa'yo, tas siya na yung winner, ganun. Tas yung kalooban kasi sa atin ng Panginoon, makuha fully yung destiny na nilaan niya sa atin, di ba? Tapos may ganito lang ako na experience, madami. Nung elementary, section 2. Tapos yung average ko nung elementary, kasunod na ng valedictorian. Tapos sabi sa akin ng teacher, alam mo, sayang. Yung hindi naman ako nanghihinayang, sabi niya, sayang. Bakit po? Sabi niya, alam mo, salutatorian ka sana, kaso section 2 ka. Tapos, ang pala dati, kumukuha sila ng mga honor sa section 1 lang. Tapos alam mo yung dati, hindi naman ako manghihinayang. Nanghinayang ako bigla sa sarili ko that time. Ayun, sabi ko, sige, sa high school na lang ako babawi. Tapos nung high school, di ba, nabago na mga with honors na, with high honor, ganon. Tapos nung grade 10 completion, ang average ko, 94.4. Sayang, di ba? With high honor na sana. Parang, sabi ko, Lord, ito na naman. Pero hindi pa ako sa Panginoon. Pero sabi ko, Lord, ito na naman. Sige, sa senior high. Tapos nung senior high, yung average ko, ganun pa din. 1 point na lang, with high honor. Tapos sabi ko, Lord, bakit ba ganito? Yung parang, masakit kasi yung kapag nandun ka na, pero hindi ka pa umabot. Yung parang, naranasan ko kasi dati sa tren, yung andun na ako sa harap ng tren, kaso nag-close na yung pinto. 1 oras na naman hihintayin. Parang ganun, yung almost there ka na pero wala. Tapos yung plano sa atin ni Lord, yung the best naman, yung maayos naman, pero minsan, yung nandun na tayo, pero hindi umaabot kasi okay na to. Yung parang, ito na yun, ganun. Pero yun nga, ang isik po natin, di ba, yung makakuha talaga yung breakthrough na laan sa atin ng Panginoon. At kanina, di ba, yan, next natin, pinakita ko sa inyo po yung sa devil's agenda, yung to kill, to steal, and to destroy. Pero sabi ng Panginoon, ito yung agenda niya. My purpose is to give them a rich and satisfying life. Yan yung purpose sa atin ng Panginoon, yung bigyan tayo ng rich, yung hindi nagkukulang na buhay, yung sapat, yung source, yung secure, satisfying na hindi ka na maghahanap ng kung ano-ano kasi satisfied ka na sa Panginoon. Ayan yung agenda sa atin ng Panginoon. At dapat, yan po yung ginagol natin na ma-receive din mula sa Kanya. At eto nga yung picture din. Yan, yung kakatapos lang po, di ba, nung Day of Atonement. Tapos, papunta na tayo dun sa Feast of Tabernacles. At yung Feast of Tabernacles, sinatawag siya na Season of Great Joy. Ibig sabihin, di ba, great joy, yung nagre-rejoice ka talaga, nagagalak ka, gano'n, nagpupuri ka sa Panginoon. At papunta na tayo sa season na yon, kaya dapat ngayon, di ba, i-claim natin yung mga ninakaw sa atin ng kaaway, tapos yung mga dapat na ma-receive natin, dapat ma-receive na talaga natin. At kung po natin na parang may destiny killer sa buhay ko ngayon, dapat yung patayin na natin yon, di ba? Tapos i-rebuke na nga din natin. Dapat ma-maximize na po yung full potential natin
na binigay ni Lord at mapagamit na po sa Kanya at maging ready na nga po tayo. Kaya may mga faith confession lang po tayo na babasahin. Yan, tayo lang po tayo lahat. Si Jess na lang. I-lead mo ka. Sorry na, Jess. 1, 2, 3.